Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inaasahan na mas marami pang commuter ang makikinabang sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ngayong araw, ininspeksyon ng Pangulo ang naturang proyekto. Nakalatag na ang tunnel sa Camp Aguinaldo Station at magdurugtong sa Ortigas Station. Ito ang pinakamalaking proyekto at kauna-unahang subway sa bansa. Makakatulong ang proyekto para mapabilis ang biyahe mula Valenzuela patungo sa southern part ng Metro Manila sa Parañaque City. Target ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na tapusin ang konstruksyon ng subway sa bahagi ng Ortigas hanggang Valenzuela sa taong 2028. Pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. May libre sakay sa MRT-3 para sa mga persons with disability o PWD. Epektibo ito mula July 17 hanggang July 23. Libre ang biyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan ng magpakita ng PWD ID sa service gate ng istasyon para ma-avail ang libreng sakay. Bahagi ito ng National Disability Rights Week. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, giguba atubangan sa City Hall sa Island Garden City of Samal kon igakos sa Davao del Norte ang gingong illegal nga small town lottery kon STL booth. Nahitabo kini adlaw nga Lunes, Hulyo 14 ning tuiga. Ang maong booth naga-operate atubangan sa usa ka elementary school sa Babak, Igakos. Daan na sumala pa nga nagbahad ang Igakos LGU ngadto sa mga naga-operate og STL nga likayan ang pagplastar niini duol sa mga eskwelahan apan nagmagahi kini nga mutuman. Ang gibuhat sa LG or sa Igakos LGU magsilbi sumala pa nga warning ngadto sa mga naga-operate og illegal nga STL. Mubalor sa kapin 20 million pesos nga housing project ang giandam alang sa usa ka gatos ka pamilya gikan sa tribong Manobo, Dulangan. Sa Sultan Kudarat aron nga matabangan or matagaan sila og bagong balay. Nakigalayon ang National Housing Authority kon NHA ug sa lokal nga kagamhanan ug uban pang national nga ahensya alang sa pag-implementa sa 20 million project sa Sitio Tamangan, Barangay Kudin. Ang maong proyekto subay sa Housing Assistance Program for Indigenous People nga ubos sa Resettlement Assistance Program for Local Government Units sa NHA. Dako ang pagpasalamat sa lider sa maong tribo ngadto sa gobyerno alang sa dakong tabang niini sa ilang mga miyembro. O mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.